Good day everyone. Ngayon, i-explain ko sa inyo yung FCFS or first come first serve. And gumawa ako ng home.html sa may homepage. Ito yung style sheet ko, yung home CSS. Yan. Display. Then bago ko i-start yung code ko, ay yung explanation ko, i-run muna natin. Yan. Yan natin yung pinaka-display ko. Yan. Yung font family, display, justify content, align items, height, background color, and margin. Dun sa container ko, ito, background, white na pili ko, yan. Dun sa padding, border radius, back shadow, text align. Then sa header 1 ko, ayan. Dun sa button, padding, background, color, border radius, cursor. Itong background ko, pink. Ayan. Ayan o. Kahit hindi ko click, makikita nyo naman na pink. Then sa hover ko, itong background ko is red. Ito yan, dito yan. Pag napindot nyo na. Pwede rin natin palitan yan ng white. Yan. Yan. Okay na. After natin ma-explain itong home.html at home.css, eto yan. Etong button na to, nakalink yan dito sa index.html. Then, after we click start simulation, ayan, lalabas na. Etong code na to, itong index.html, para yan dito, sa site natin to. Then, eto, itong title. Etong title na to, dito yan, sa tab natin, itong FCFS CPU scheduling, makikita mo yan dyan sa tab. Then, etong header 1 natin, first come first serve, eto yan, makikita mo dito, yan. Tapos, etong header 2, eto yan, FCFS. Tapos, organization name, label natin, eto yan, organization name. Then, if input type, eto naman, kailangan natin dito mag-input ng text, kahit na ano, kasi kapag hindi ka nag-input dyan, pag sinubmit mo yan, mag-a-alert yan. Tsaka lalo pag di ka nag-input dyan, hindi ka rin makakapag-input dito sa number of processes. Pati hindi mo rin siya masasubmit na kahit anong click mo. Try natin mag-input. Surname ko, Angeles. Then number of process, submit organization name. Yan, lalabas yan dyan. Organization name, Angeles. Then dito sa number of process, kahit ilang gusto mo. Halimbawa, ang gusto ko lang is 2. Then click submit. Yan, lalabas yan dito. Arrival time at CPU burst. Ito yan. Input fields container. Yan, lalagyan natin ng arrival time ng mga process. Halimbawa, 0. Arrival time, CPU burst is 2. Arrival time is 1. CPU burst is 3. Then click calculate. Ito yan, yung calculate. Ito, nakikita nyo, yung button na yan, para yan dito. Then, after you click calculate, ito yan, lalabas yan. Itong waiting time, turnaround time, nakuha na natin yung result. Ito yan, kung makikita nyo. Ito, itong result table. Diyan yan, para yan dyan. Then, ito namang Gantt chart. Ito yan. Para ma-visualize yung process sa loob ng CPU. Yun lang. Maraming salamat. My name is Carlo Angeles Jr., IT5. Thank you.
Magandang araw. Ang pangalan ko ay Ariel V. Pasukin Jr. And itutuloy ko yung explanation sa site namin. Ang explain ko yung CSS at JS ng index. So, ulitin natin to. Start simulation natin. So, paano nangyari yung sinasabi? Sa organization name natin, na ang placeholder ay required, and required siya. Ito siya. Submit organization name. I-call yan pag kinlik si submit organization name. Ito yan, on click. And pag naglagay ako ng conditionals dito, para hindi pwedeng mag-proceed pag di ka nag-enter. So, kahit anong click mo, hindi ka pwedeng mag-proceed kung hindi ka nag-enter ng value sa organization name. Paano nangyari yun? I-check ni if conditionals yung value ni organization name. Kung ito ba ay not equal to wala, ganon. Pag na-check niya yun, gagawin niya disabled equals false. So, saan yan? Naka-disable kasi yung process count natin. Tapos, yung submit button. Ito, tas ito, naka-disabled yan. Ang gagawin niya false yan pag naglagay ka ng value. Otherwise, mag-alert. So, maglagay tayo ng value. Submit organization name. Ano yun? And pwede na tayong mag-input ng values para sa process count at pwede na rin natin maklik yung submit button. So sa submit button, ang tatawagin niya namang function pag na-click ay generate input fields. Ano sa generate input fields? Ito siya. Function na yan. So document.getElement by ID lang kinuha, tas process ID and process count tas value. And then, for example, maglagay tayo ng 3. Yung process count na yan, ito yung value na yan. So, meron tayong for loop dyan, no? So, sinabi dito, in each iteration, ang magkakaroon ng bagong table row. So, pag 3 yan, tas less than 3 dito, syempre, 3 row yung i-output niya. Lagyan natin, 3 row yan. And then, dito, kinol lang natin siya, kada row. Ang kinol natin, P, tapos I plus 1. So, ito siya, P, I plus 1. Since ang I natin ay 0, plus 1 yan, no? P1, P2, and P3. Yun na siya. And kailangan mo mag-input. So, ano naman tong calculate button? Nandito siya, oh. Si calculate button, pag on click, tatawagin niya ay si calculate FCFS na function. Si calculate FCFS, ito siya, oh. Yung pinakamahaba nating function. Yan. Hanggang dito. Yan si calculate FCFS natin. Ba't mahaba? Kasi sakop niya na tong result and Gantt chart. So, pinutin natin. Na-call to si function natin na calculate FCFS. And then, ang ginawa ko dito para ang kinol lang natin ay ito, ang pagko-call. So, process CPU burst, arrival time, nandyan din. Ito siya. Process ID, ito yan. Table na yan. Process arrival time, para ma-add. And then, CPU burst, waiting time, turnaround time. Yan siya, na-call natin siya sa baba. And ito, nalagyan lang din natin na style. Tapos, ano naman to? Ito mga to. Sa Gantt chart natin yan. Process.cpuburst .i times 30 px.
So, yung CPU burst times 30 natin yan. Ito yung size nitong Gantt chart. So, pwede natin palitan yan. And liliit yung Gantt chart natin. Tatry natin. So, 0, 5, 3, 4, 6, 3. Calculate natin. Saan ako? So, lumiit. Kita natin lumiit. Ito yan yung size. And then, paano naman natin na kita yung numbers dun sa Gantt chart natin? Kinall-out lang din natin. So, calculate. And, ang pagko-call out natin, gumawa tayo ng formula dito. Si process, si current time, tas si total waiting time. Ito yung mga formula nyo. Si waiting time, tas si turnaround time, yan ang formula. And dito, naglagay tayo ng conditionals para mapakita kung ano yung current time. And then, after that, sa pinakababa, ito yung formula para sa pagkuha ng waiting time at turnaround time. And yung last function natin na get random color, ano lang siya, tatawagin natin siya dito, yung background color na style. So pag pinundit mo yung calculate, ang random color ay dito sa Gantt chart. Calculate natin, magpapalit ng color. 6 iterations siya. Tas kukuha siya ng letters and numbers dito. Yan, math.sort, math.random. 6 iterations. So, 6 random letters and numbers para makabuo ng isang color. So, elaborate ko yung CSS namin sa index.html na nakalink. Yan. Sa style.css. Elaborate natin. Yung body, ito yan yung buong katawan ng site natin. So, ganyan lang yan. Padding, kanan. Lagyan natin 20 lang para sa space nya. Margin 0 natin para wala tayong default margin. Yung minimum height natin 100 VH para makascroll tayo. Kunyari, kung gawin lang natin height yan. Kung ang ginawa natin ay 5. Bale, ganun lang. So, pag nag-min height tayo, pwede natin siyang ma-scroll since minimum height yan. Ang value na ay 100 VH. So, sunod naman ang container. Ito yung container. Itong box na yan. Yan. Background white. Pwede mag-experiment tayo dyan. Pero mas maganda white since mas maganda ang light color since dark ang color ng fonts natin. And yung border radius, ito yan, kung gaano kalaki yung, or kung gaano ka-soft yung edge nya. Yan nating 15. Mas soft. Pag 0, masyado matulis. Kaya 8. May lang natin soft yung edge. Yung back shadow, ito yan, yung shadow. Shadow yan. So, pag nilakyan natin yan, 50px, mas malaki yung shadow, mas makapal. Mas makapal yung shadow nya. And sunod, sa H1 at H2 natin, yung headers natin na text. Ito yan, sinenter lang natin siya sa container natin. Since, pag ginawa natin yan, wala lang, nandyan lang siya. So, kailangan natin i-center para mas kakit-akit. Ang label natin, ito yan. Naka-block siya. Display block. And then, yung margin niya ay 10px, 0px, and 5px. Para dyan siya sa left side. Yung input natin, ito siya. So, ganyan lang. Kunyari, lagyan natin, expand tayo ng border. Mas makapal. And, sunod sa button. Ang button natin is ito, dalawa ang button natin. Magiging 3 din yan eh. Since hindi pa nalabas yung isa. So, number
Number of process, 3. Yan, 3 yung button natin. So, kunyari, palitan natin ang background, black. Palitan natin ang background, pink. Control Z na lang. Then yung hover natin, ibig sabihin, pag tinapat mo yung cursor, hover. So, yung pinalitan natin ng color, yung font, and then yung background. Para kitang nag-hover siya. And yung text ulit, ganun lang din. And sa result table, ito siya, result. Lagyan tayo ng pangalan, number of process, or ano lang kaya yan. Then 5. Ito lang yan, result table. And yun lang yung rest ng CSS natin. Tungkol lang siya dito sa Gantt chart. And yun na yung explanation ng home.css, home.html, index.html, style.css, at script.js. Yun na po yung buong explanation ng site namin na first come, first serve CPU scheduling algorithm. Maraming salamat po.